the topic that we prepared for the Friday Faith-Led Gathering Session 6 is the faith in action. So from preparation to implementation. And this is about moving from knowledge to the kingdom impact. So ngayon, ang ating pong visual idea po dito is we are someone stepping forward on path of life. So ngayon, we've been talking a lot of topics as we go through. So dito, pag-uusapan na po natin yung faith meets action. Andun po yung faith natin na kaya tayo nandito pa kay Live Good kasi naniniwala po tayo na ito po yung magiging susi para magbigay po sa atin ng malawak na kaalaman ng mission na meron po tayo sa ating pong company to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. And true enough, tinuruan po tayo ng 2 duplication code which is about mastering the power of GPS, kung saan doon tayo mag-aaral because our campaign right now is education is the next evolution or revolution. Education is the next big hype. Pero useless yung knowledge na yun kung hindi po tayo magte-take into action. Kung hindi po natin i-implement ang lahat ng mga bagay na pinag-uusapan po natin na pagkadami-dami, overflowing po yung ating mga learnings, yung mga wisdom. However, the question is, what's holding us back para hindi po tayo mag-take action? So, on a biblical note, we are going to learn and be inspired from the Bible character from Nehemiah to Mary and Magda, kay Joshua, and many, many more. Titingnan natin kung paano po sila kay Noah, kung paano po sila sumunod, sa Panginoon, kung paano sila nag-take action. So doon po tayo kukuha ng inspirasyon. And pangalawa, we talk also about strategy, at ito yung power of 2, na kailangan mag-instill ito sa mind natin that the future lies on our hands. Nasa kamay po natin yung success natin dito kay Live Good because we are living the history, yung nakaraan na mali, na aayusin na po natin siya ngayon, na we got to inculcate into our hearts and mind that education is really is the next big hype. And praise God because this time around hindi lang po tayo basta nag-aaral. This time around is we are creating, we are molding, we are developing a new identity na kung saan ngayon ginagawa natin yung ating pag-business kay Live Good na kasama po talaga natin ang Panginoon. We sincerely put the presence of the Lord in our hearts, not apart from Him, we are totally nothing. So praise God na andito pa po kayo. So today's session is about connecting faith with action. Because faith without action is dead. So we build through the foundation through structure, through alignment, through transformation, stewardship, yung po yung mga pinag-usapan po natin ng mga nakaraan. Now, we are going to see how God leaders acted. Paano ba tayo kumilos? And by the way, congratulations. Thank you for those leaders who were already in the Zoom on time. So what about yung iba? So let us pray sa mga kasamahan po natin na napakinggan na po nila ito pero wala pa sila dito and maybe they are just so busy. So let us be accountable with one another na ipag-pray natin sila. Ipag-pray natin ang bawat isa. So dito let us move forward, ilagay po natin yung ating pong presence to be inside na nando tayo na we are moving forward, So today, faith meets action. Yan po yung ating pong lesson. That knowledge and values alone don't produce result. Kahit alam po na natin lahat, magaling po tayo dyan. Kahit lahat ng mga values na pag-aralan na po natin yung mga structure na dapat po nating ayusin based on our past learning, yung mga steps kung paano po tayo maging faith-led leader and so on and so forth, Pag hindi po natin yan in-implement, hindi po yan magbe-bear ng fruits. Hindi po yan magkakaroon ng result. So it's really the obedience that moves mountains. Okay? So ngayon, yung ating leadership journey from session 1, it was about alignment and transformation. It was in Romans 12:2.
Okay? So, session number 2 is shepherding the flock. Ito yung Proverbs 27 to 23, chapter 27, verse 23 to 24, that we should know the condition of our flock, or we should know the condition of our team, of our organization. Kumbaga parang tayo po yung mga parents na nag-guide sa kanila. Okay po. At tinuturuan po natin sila ng mga step by step. And the session 3 is faithfulness in small things. So kung ngayon pa lang po, dinidisiplina na natin yung ating sarili, paano ba tayo maging faithful dito sa ating pong mga positions, no? Kung ikaw ay bronze, may dalawa ka ng tao. Kung ikaw ay silver, gold, platinum, diamonds. So kumbaga, we have to be faithful on the task that God entrusted to us. Para kahit maliit man yan, excellence talaga ang i-embody natin para mas ma-bless pa tayo at mabigyan pa tayo ng mas malaking responsibility. Okay, ma-promote pa tayo. So, session 4 is seek first the kingdom of God. Ito po yung sa Matthew 6:33, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, di ba, pag inuuna natin talaga ang Panginoon, na siya talaga yung ating main priority, lahat po yan ibibigay po sa atin. And session 5 is the divine order and leadership structure. So, I hope, my Live Good family, na ngayon, as we are recalling on this, nagkakaroon tayo ng deeper review and knowledge, refreshing, no? Na ang dami natin ng mga natututunan. But the question is, how far do we learn? How far do we grow? And how far did we implement all those learnings? So kasi yun po yung ating pong pinaka main goal ngayon, na yung ating pong mga natutunan ay talagang ma-implement po natin. So yun, yung aking slides po kasi okay, na gumagalaw. So ayan po. So ngayon, wait mga coaches. Okay. So yun po yun ating pong mga topic na napagdaanan na. So ngayong araw na to, ngayong gabi na to, today is about implementing everything learned, turning preparation into a tangible action. So what we did during our masterclass ng Monday, during Friday Faith-Led Gathering, these are all preparation. Nagpe-prepare tayo ng mga tamang learnings, no? Para weapon, ano ba yung mga dapat nating gawin? Yung structure na as a leader, ano ba yung mga dapat nating gawin? Pero ngayon, yung preparation na yan, kailangan natin siya mag-convert. Can you please type the word convert? Na kailangan ma-convert natin siya into action. Kasi yun nga, pag hindi po natin to na-put into action, o ulitin ko uli, faith without action is dead. Okay, faith without action is dead. Okay, so last time, ang pinag-usapan po natin is about action din, yung ating pong topic. So nandito na po tayo to talaga para maintindihan po natin paano ba mag-execute talaga ng action. And for tonight, this is all about the biblical knowledge. Paano ba nag-take action sila Noah, sila Joshua, sila Nehemiah, no? Paano ba sila sumunod sa kautusan po ng Panginoon. Ngayon, okay, why action matters? Bakit po napakahalaga ng action? Bakit importante yan? Pwede namang sapat na lang yung kaalaman. Pero alam na natin, nabanggit na natin na sabi dito sa James chapter 2 verse 17, faith without action is dead. Totoo naman talaga yun eh. Kahit sabihin mo sa asawa mo, mahal kita, pero iba naman you are doing the other way around. Hindi rin naman natin hindi naman natin na-i-express. So paano natin malalaman na totoong love yun? So it's an action. Love is an action word. So yun po yun. So the same thing also with our business, na kahit ang dami na nating learnings, punong-puno po tayo ng wisdom, is pag hindi po tayo nag-implement, useless din po. And sobrang resonated, guilty po ako dito. Kasi oo, I could talk to a lot, I could discuss, I could close the deal. Pero yung action of prospecting, alam mo yun, kaya
Promise ko sa sarili ko na I need to have this 1 hour power hour. Yung power hour, yun yung action mo talaga na nakafocus lang talaga doon. So I made it talaga a strong reminder to myself. So itong araw na to, medyo guilty ako because I was only able to talk to person. Hindi ko talaga nagawa yung ano na yon, yung power hour na yan. So that's why we have to be intentional. Ngayon, mga coaches, andun tayo sa process, no, of molding ourselves, focusing on ourselves to become the best version of us. So dito, let's talk about Genesis chapter 6 verse 9 to 22. Ito yung biblical example. Yung pag-uusapan natin dito is si Noah. Alam kong kilala po natin si Noah, no? So si Noah po is kinumand po, God commanded Noah to build an ark even though it had never rained before. Imagine mo, pinagawa si Noah ng napakalaking barko, ark po yun, and Noah obeyed. Working tirelessly, trusting God's promise, people mocked at him but he persisted. So pinagawa po si Noah ng Panginoon ng ng ark. How many of you knows the story of Noah? I hope na, can you please type yes sa ating pong chat box if you know the story of Noah. So, si Noah, pinagawa po ng ark ng Panginoon. At nung time na yon, no, kasi ang plano ng Diyos is magkakaroon talaga ng baha, ng ulan, no? Na at ang tanging iniligtas lang doon is yung family po ni Noah. Ngayon, yung mga tao, tinatawanan po si Noah. Kasi pinagawa yung ark doon pa sa taas eh. Paano ibababa ni Noah yun sa dagat, no? Sa tuktok pa talaga ng bundok. So a lot of people are mocking at him. Kumbaga parang pinagtatawanan po siya. So 'di ba ganun din po ang nangyayari po sa atin. So dito yung principle na gustong ipaunawa sa atin dito sa Genesis chapter 6 verse 9 to 22 is yung obedience to God ni Noah. At dito din sa atin, obedience to God requires action. We do acknowledge that live good is a blessing from God. Di ba sabi natin, it's a gift coming from the Lord. God-given gift si live good po sa atin. Kasi opportunity of a lifetime nga siya eh. Ito nga yung klase ng network na tinanggal po talaga ang mga pahirap. So, ngayon, ang tanong, bakit, paano ba natin to palalaguin? So, we need to have that kind of obedience na gawin po natin yung mga bagay na dapat po nating ma-put into action. So, even when the outcome seems impossible, leaders cannot wait for approval or perfect timing. Hindi natin kailangan maging perfect muna lahat bago tayo mag-start mag-content, bago tayo mag-start mag-post, bago tayo mag-start ng conversation, and so on and so forth. So dito, modern application po rito is leaders must start building their ark today. Ngayon pa lang po, umpisa na po natin yung arko natin. Start na po tayo ng pag-share, ng pag-build to ng mga leaders. I-share po natin yung opportunity ni Live Good. So whether it's mentoring, organizing the team, initiating projects, prospecting, di ba? Paghahasa ng iyong skill sets, yun po yung ating pong dapat pong i-focus. Especially on massive sharing of the opportunity. Okay? So, in yung ating modern application, maliban pa dito, is in Live Good. Say, for example, you are starting a new team. Nagbibuild ka pa lang ng organization mo. At dito, ano bang mga dapat nating consistent steps na dapat po nating gawin? Part of that is sharing the product. Okay? Part of that is inviting. Part of that is prospecting. So, this is how the breakthrough nangyayari by starting, by putting everything into action. Even though napakalusog ng idea po natin, maganda yung idea po natin, okay, na i-visualize, na feel po natin yung pagiging diamond, yung pagra-rank up. Pero kung hindi po tayo magtitake, no, ng ating pong part na mag-take action, wala po talagang result. So, don't wait for the perfect moment because God rewards
faithful action. So open our hearts, open our hands, no? And pointing to the opportunity na nandito po sa ating harapan. So 'di ba sabi natin, our future in Live Good lies on our hands. The two hands, na isang hand natin, i-master po talaga natin yung GPS. Kasi wala pong profession ang pagli-live good. Walang profession ang pag-network marketing, 'di ba? Wala namang diploma, Coach Lilia. Tama po. So ngayon, Pat, we need to be learned. Kailangan natin maging professional. So paano tayo magiging professional kung hindi po tayo mag-aaral? At yung GPS natin na yan, yung guided path to success, yung get in, plug in, stay in, yan po yung ating pong educational system na we are learning and earning at the same time. Ngayon, kung hindi po tayo naka-plug in, kahit andyan po sa kamay na natin, hinulog na ng Panginoon, binigay na sa atin si Live Good, but we never learn. Hindi tayo nag-study. At dito naman sa kabilang kamay, ito yung action part eh. Ito yung magti-take action tayo by getting to and teach the to get to. Di ba yun yung ating strategy? Imaginein mo, ma-practice natin tong dalawang kamay natin, yung dalawa na major duplication code. What will happen to our organization? So yun po yung inaano natin dito na ma-master po natin. Every time, para ma-embody natin sa mga coaches, every time you look at your hands, remember the duplication code. Look at your hands right now. Tumingin po kayo sa kamay nyo. In what area ako nag-study ngayon? Nag-review ba ako sa prospecting? Nag-review ba ako ng mga lessons? Did I study well? Nag-review ba ako? And then pangalawa, did I take action based sa na-learn ko? So by looking at your hands, kailangan maging maliwanag sa atin mga coaches that our future in building our Live Good business relies on our hands. GPS and the power of two. So I hope nag-learn po tayo dito na napaka-importante po ng faith without action is dead. Kasi ganyan po ang ginawa ni Noah. Sumunod lamang po siya sa Panginoon. And I know you know the story of Noah na talagang bumaha, umulan ng umulan ng umulan. At sino ba ang naligtas? Tanging ang pamilya ni Noah lang ang naligtas po doon sa arko na yon. So tayo din po dito, if we're gonna start building the ark, our ark in Live Good business, tayo po yung magiging successful. Are you following? Hello? So ibig sabihin, wag na po tayo mag-delay. Let's start building our ark in the modern times. Yun yung pagbibuild natin sa ating team. Okay, punta na po tayo sa slides 2. So, ano po ang biblical principles? Okay. So, dito po, the next slides is, ano naman yung cost of inaction? Ano yung kabayaran kung hindi po tayo nag-take action? Paki-screenshot niyo po ito, no? Please read the Proverbs chapter 6, verse 6 to 8 and Matthew 26 to 27. So dito, sige, anuhin po natin yung Proverbs 6. Sino po ang may Bible po dyan? Who has the Bible? Can you please check the Proverbs? Sige, check po natin. Proverbs 6, verse 6 to 8. Ano po ang sinasabi po dito? Go to the ant, you sluggard, consider its way and be wise. So ito po yung story po ng mga ants, 'di ba? They work diligently, they stores food, they plans ahead, and laziness leads to lack. 'Di ba nakalagay po nga na ang tamad ay hindi po nire-reward. Alam niyo po, nakaka-inspire ang mga langgam. Pansinin niyo po yung mga langgam na bago magtag-ulan, 'di ba? Makikita mo na 'yan, nag-iipon na po sila ng ng kanila pong pagkain. At pagdating ng tag-ulan, hindi mo na talaga po sila makikita. Hindi mo na po sila makikita. So that's why here, the lesson is,
let us be aware, no, na tayo ay talagang prepare tayo ng Panginoon para maging successful. So ano yung mga necessary preparation na dapat po nating gawin? And ma-inspire po tayo sa mga ants, sa mga ugali po ng langgam. So the servant with one talent, alam niyo po yung story po ng Matthew chapter 25 verse 26 to 27. Ito naman yung nagbigay si Lord ng mga gift, 'di ba? Yung isa doon, anong ginawa? Anong ginawa po doon sa gift na ibinigay sa kanya? Tinago, 'di ba? Hindi niya po ginamit. So dito, parang tayo din po, no, na kahit nandito na tayo sa Live Good, pero hindi naman po natin binigyan po ng ah, malalim na dedikasyon, ng commitment, ng passion, wala pong mangyayari kahit anong ganda po ng ating pong opportunity. So, sabi po dito sa Matthew 25, verse 26 to 27, his master replied, "You wicked, lazy servant, so you know that I harvest where I have not sown, and gathered where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I have received it back with interest." So, ano pong ibig sabihin po dito, no? Na ibig sabihin, kung tayo po ay nagdi-delay po tayo, nagkakaroon po tayo ng mga inactivity, it costs blessings, growth, and influence. Nasasayang po yung opportunity. Imagine mo, itong servant na to, binigyan ng talent, pero hindi niya po talaga ginamit. So parang tayo din po ngayon sa kapanahunan natin ngayon. Andiyan na tayo, live good, change the lives of many people. But why is it na hindi siya nagre-resonate po sa atin? Sana po matuto tayo dito sa lesson na kahit binigyan po tayo ng talent, kung hindi po natin to i-explore, kung hindi po tayo natin to gagawin, mananatiling nandyan lang yan. Okay? Wasted po yung opportunity na ibinigay sa atin. So what is the underlying principle here? So yung laziness, yung procrastination, yung alam mo, yung simpleng katamaran, yung simpleng procrastination. Alam mo yung procrastination, dream stealer yan eh. Yan yung pumapatay po talaga sa ating pong mga pangarap. Kasi we have the tendency na bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang. Kung ano yung mahirap, ayaw natin trabahuin yun. Sometimes we have this tendency na to look for the perfect timing. Kailangan yung approach natin maging tama, maging maayos, maging masyadong systematic yung ating pagpe-present. Alam mo, hindi naman natin kailangan yun. Ang importante natin na kung ano yung alam natin, kahit hindi pa perfecto yun, mag-take action po tayo. Share it anyway. Kasi kung halimbawa, yung pag-share po natin, like for example, by Monday, we will be having, mayroon tayong parang role-playing. So, I hope na you do your assignment, na nag-review na po tayo doon sa ating university about prospecting, no? Hindi ko pa nasisend sa inyo yung mga link, but it's my assignment. So ngayon, I hope you do your part to review. Ano po ang point dito? So kung ipro-procrastinate natin yan, yung ating pag-i-study, pagre-review, kung ano pa yung mga tamang approach, or nag-aantay pa tayo na maging confident na tayo, so we are wasting time. So yung procrastination, leaders who procrastinate fail to multiply their influence. So ano ang goal natin dito ngayon, mga coaches? Mag-start tayo ng small. Kaya 'di ba ano ang ating mantra? Go for bronze in your first week or in your first month. Pass it on, duplicate, and maximize the matrix. So meaning to say, kung hindi natin nagawa siya ng first week, gawin natin ng first month. At least meron po tayong goal na hindi na po natin siya ipro-procrastinate. Kasi yung procrastination na yan, yan yung susi bakit hindi po tayo nagmo-multiply. Bakit hindi po tayo nag-grow. Bakit hindi po tayo lumalaki. Because we have the tendency to wait for the perfect timing. So, we are not here for perfection. We are here for the implementation. Ano man yung alam natin. At isa pa, alam nyo guys, no? Napakasimple po ng Live Good. This is a low ticket entry.
That's only 3,000 pesos. At ang hanap lang natin dito is yung taong gustong magpaka-healthy at yung taong gustong mag-build ng negosyo. So, huwag na natin siyang masyadong i-overthink na paano pa ba ang lahat. Just simply say, may kakilala ka bang may rayuma, di ba? I know this kind of product na napakaganda, murang-mura, you try. Kasi once the product will speak to them, anong sabi ni CEO? Once you see it, you cannot unsee it. So, start small po tayo dito because that is the cost, no? That is the cost of failing to take action. We failed to multiply. So, ngayon, we're gonna deep dive. Ano yung mga biblical principles of actions? Ano po yung mga biblical principles ng actions? So, we're gonna be talking about number 1, obedience. Ito po yung nag-obey po si Noah kay God fully nung pinagawa po siya ng ark. So you can read on the Genesis chapter 6 verse 22. Tapos naman we're gonna be talking about the biblical principles on diligence. This is about on Proverbs 12 verse 24. So kindly screenshot this one mga coaches para mag-study din po tayo. So work consistently even in the unseen. So kahit hindi mo pa nakikita na magda-diamond ka talaga, magpa-platinum ka, you have to work consistently. And marami na po tayo dito mga pinag-usapan na mga faithful framework like the 333 framework. Kumausap ng 3, mag-post ng 3, mag-follow up ng 3. On a daily basis, small action, compounded thoroughly, magbibigay po yan sa atin ng malaking result. And next one is number 3, consistency. Ito yung nasa Galatians chapter 6 verse 9, do good daily even when results are slow. At least araw-araw meron po tayong ginagawa sa ating pong negosyo. And number 4 is urgency. Ito naman po yung sa Ephesians chapter 5 verse 15 na we gonna make best use of our time because life is short. Saka po procrastinate natin ang procrastinate, natapos na yung buong taon ng 2026, wala pa po tayong nauumpisahan. And number 5 is the stewardship. Ito yung sa Luke 16:10. Faithfulness in small task that leads us to greater responsibility. So paano nga naman tayo ni Lord bibigyan ng greater task kung yung smaller task hindi pa natin talaga siya nagagampanan? So, take our hands, no? Look at our fingers, na ito, ganito kadami yung ating pong mga bagay na dapat po nating gawin. Hindi po yung nandyan siya na hindi po natin siya iti-take action. So, principle, leaders must act intentionally, consistently, and with urgency. So, yun po yung ating po ditong action points na tayo po ay mag-act intentionally, consistently, and with urgency. So now let's go to the next slides po, no? Okay. So this is all about step 1. Ano po yung una po natin gagawin? Sabi po dito is we need to pray and plan. Pray and plan po tayo dito. So we discussed already on our previous topics, no? Na kailangan po natin na mag-pray muna tayo bago po tayo mag-take action. 'Di ba? Before starting the whole day, kailangan nagpe-pray po muna tayo, 'di ba? So sabi sa James 1:5, chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God. So saan ba nanggagaling yung wisdom na yan? Hihingin po natin yan sa Lord. Sa Panginoon po natin yan hihingiin. And let us relate this on the story of Nehemiah. Nehemiah chapter 1 verse hanggang sa 2, no? Si Nehemiah sa biblical story po natin, okay? So, isa po siyang cupbearer in Persia. So, isa po siyang Hudyo, no? So, ito po yung story, quick story ni Nehemiah. Nung narinig niya po na yung Jerusalem walls, no, were in ruins, kumbaga nasisira na yung wall na yon, umiyak po talaga siya. He fasted, he prayed, and asked God for wisdom and favor before acting.
Imagine mo, nandun po siya sa, nandoon po siya si Nehemiah, by the way, isa siyang Hudyo na opisyal po siya ng Persia. Siya po yung humahawak po ng ng cupbearer po ng hari, yung iniinom. Kumbaga nandun siya para make sure na yung iniinom ng hari ay malinis. Kumbaga napaka-trusted official po niya dahil siya yung mahawak ng inumin ng hari na nagtitiyak siya na malinis ito. Okay? So yun po yung responsibility ni Nehemiah. At sa kabila ng kanyang posisyon na mataas no sa palasyo, yung puso niya nandun pa rin sa Jerusalem, no? Naiisip niya pa rin yung bayan niya at yung mga ninuno niya na kung saan nandoon sa kalunos-lunos na sitwasyon. So yung konteksto ng kwentong ito sa Bible, kasi nasira po yung yung pader ng lungsod ng Jerusalem, no? Yung mga tao doon natakot, nahihirapan, at si Nehemia habang nandoon po siya sa nandoon po siya sa kaharian, alam niya yung nangyari, nagdasal po siya ng 4 na buwan. He prayed for 4 months. This is written in Nehemiah chapter 4, verse 11. So, ipinakita niya talaga dito yung kanyang spiritual preparation na hindi basta-basta action lang, kundi humingi siya talaga ng gabay, ng lakas ng loob mula sa Panginoon. So, ano po yung lesson po dito, no? Nehemiah was a cupbearer in Persia, that when he heard that Jerusalem's walls were in ruin, he wept, he fasted, he prayed, and asked God for wisdom and favor before acting. Then he approached the king with a clear plan and received permission and resources. Imaginein mo, no? Present niya sa hari. Ito yung kanyang proposal. And praise God kasi pinayagan po siya. So ano po yung lesson po dito? Si Nemea, nag-pray muna siya, nag-act siya. Then leadership requires alignment with God, wisdom before executing plan. Alam niyo, habang prepare ko po itong topic ko na to, naiiyak po ako kasi parang kagaya din po kay Nehemiah. I really so much prayed for this na hindi ko na alam kung paano ako mag-uumpisa. You know guys, know what really happened. Pero andito na tayo. Kaya bawat isa sa atin may kanya-kanya po tayong mga sitwasyon. Pero ako po, ito pong Soaring Eagles International, really prayed for this. At alam nyo na po yung nangyari sa akin na yung 2025, I consider it as a growth year. Siguro kung hindi po ako nag-undergo po ng transformational learnings, hindi po ako pinapanalo ng Lord na manalo po ng $7,500 na ang prayer ko is, Lord, pag manalo ako dito, marami po akong matutulungan. Nung hawak ko ng pera, sabi kong ganun, saan ko to gagamitin? Ipang-tithes ko ba to? Ipamimigay ko pa to sa mga kamag-anak ko na mga mahihirap? Ano bang gagawin ko dito? Pero God leads me to a training, 'di ba? Dinala niya ako sa summit, AI summit. Na-overwhelm ako sa learnings. Hindi ko alam yung AI na ganun lang. Hanggang sa nag-enroll na ako ng kay 16X Bootcamp at doon ko na nakilala yung House of Transformation. At marami pa pong iba na nangyari na sa buhay ko na unti-unti po talaga akong inayos at nasa proseso pa din po ako ng pag-aayos. And alam ko mga coaches na yun yung kaparaanan ng Panginoon para dalhin ako ngayon na ilid itong team nating ito. Kasi naniniwala ako na ang Live Good, isadyang hulig talaga ito ng langit. And my prayer na lumawak yung territory natin. I started implementing na yung mga bagay na natutunan ko. And you see what's happening. Kumbaga kaya ako, ang pakiusap ko po sa inyo is magtulong-tulong po tayo. Let's pray one another. You pray for your business, you pray for your team. Kasi lahat ng bagay ay nadadaan po sa panalangin. Like for example, itong ating Friday Faith-Led Gathering. This is a God-given wisdom. Anong sabi natin pagpasok ng 2026? Let us build Live Good business with new identity.
Pero nung ibinigay ni Lord yung impression na building the new identity, na having God at the center of it, nung diniscuss ko po sa inyo ng unplanned, kasi akala ko magkakaroon pa tayo ng meeting prior to this, pero lahat, praise God, nag-okay kayo. And to God be all the glory, mga coaches. Kaya ngayon, inilagay po sa atin ito. Binigyan po tayo, inatasan po tayong mag-lead ng Live Good. So let us help one another. Do your task intentionally. Parang si Nehemia. Gayahin natin si Nehemia na una, ang ginawa ni Nehemia, nagkaroon siya ng preparation. So nagkaroon siya ng prayer and fasting. Nag-prayer and fasting siya ng 4 na buwan. So, prepare niya yung kanyang spiritual preparation. Humingi siya, hindi siya nag-take action agad-agad. Humingi muna siya ng gabay sa Panginoon. So, yung lesson sa atin dito is bago tayo magplano, bago tayo mag-build sa personal life natin at maging sa business po natin, una sa lahat, yung ating pong spiritual preparation. Humingi po tayo ng clarity and guidance sa Panginoon sa umaga, sa paggising natin. We've been saying that, no? So ngayon, step 2, yung planning. Ano ba yung mga plano natin? Ano yung mga courses of action? Guys, no? Importante po, we talk about structure sa sarili natin. Pero ito ang tanong ko sa bawat isa, anong structure natin sa business natin? Ano yung daily mode of operation natin kay Live Good? Ano yung DMO natin? At random ba? Pag may extra time lang? Pag may maalala lang? Pag may maisip lang? Kung kailan bakante, saka lang tayo mag-GPS? Kung okay lang tayo, saka lang tayo kakausap ng tao? Pag bet lang natin? Pag feel lang natin? Wala tayong structure. Kasi anyway, wala namang boss. Ang totoong pag-network, it should not be built on that way. There should be a structure na itatruring natin na yung business natin ito as a profession, nabibigyan mo talaga ng oras. Kaya yung power hour na yan, ikaw ang magsiset niyan. Okay, na parang ibablock mo yung schedule mo na pagdating ng ganitong oras, halimbawa, 2 to 3. Halimbawa lang po, 2 to 3, that is your time for massive calling. Walang distraction. You just focus on talking to people. Nag-i-start ka muna ng small habits. Kahit 30 minutes a day lang muna yan. O kaya 1 hour focus in your day. That's how the structure would work. And that's planning, 'di ba? Na iaayos natin yung ating pong schedule, yung ating pong calendar. I-ekis po natin yung MWF. Yung Monday, it started for masterclass. Wednesday, mag-i-invite ako. Hindi ako papayag na wala talaga akong guest. Ngayon, kung wala mang guest na sumipot, pero malinis ang budi ko because I did my invitation. Kasi hindi naman natin control yung ating mga guest kung papasok. Pero wala po tayong bahid ng pagsisisi na kasi hindi naman ako nag-invite. Kumbaga, andun yung guilt. So that's planning. And then pagdating ng Friday Faith-Led Gathering, ito yung deeper way natin to to build the business with great leadership as a faith-led leaders na having a God, no, yung mga biblical principles, paano natin siya maa-apply. So pangatlo, anong ginawa ni Himea? Nagkaroon po siya ng boldness and strategy. Pagkatapos niya ng kanyang prayer, alam mo si Nehemia, secretly pumupunta siya sa Jerusalem. Nagsusurvey po siya. Humingi po siya ng pahintulot kay Haring Artaxerxes para bumalik sa Jerusalem para i-rebuild ng pader. Nagpaalam po siya doon. So kung wala po siyang boldness, no? Wala po siyang strategy, wala pong pangyayari na pagre-rebuild po ng pader. So parang tayo din po, no? Paano pa tayo nagiging bold? Nagwe-wait po ba tayo ng perfect timing para matuto tayo ng right word na sasabihin? Pwede naman natin. Anong sabi ni Sir Noder Kasan? You don't need to overthink. You just ask people about their health condition. So ngayon, meron na tayong mga trainings din dati. Although we go deeper into that, review po tayo. So be bold, no? Be intentional. And strategize ano yung mga dapat po nating gawin. So, and
hindi ang lesson po sa atin nito, no, dito sa ginawa niyang boldness is kapag handa ka na, no, sa preparation and planning, magpakita ka ng confidence at clarity na kung ano ang kailangan mo. Preparation plus strategy equals success. So ngayon, step 4, anong ginawa ni Nehemiah? Nag-implement na po siya. Binild niya po yung wall. Pinagplanuhan niya ng mabuti para maayos yung wall na yon. Hinati niya yung mga section, yung pader, nag-assign siya ng mga tao, at ang bawat isa ay may mga responsibilidad. At habang ginagawa niya yon, ginagawa nila yon, nagpe-pray, nagdadasal, nagkakaroon po ng accountability. So mga coaches, ganun din po tayo dito. We are building a team. And time will come, ay gonna be assigning leaders to come up with their own topic. Like for example, yung Monday. You have to conduct your topic, ano yung iti-training po ninyo. Train the trainers, ika nga. Marami pa akong trainings for this year, no? Na gusto ko pong ma-share na po yun din sa inyo. Lahat naman ng natututunan ko, sinishare po dito. So, ibig sabihin, hindi lang po isa, hindi lang si upline, kundi tayo pong lahat, tulong-tulong. Kumbaga, we take the responsibility of each and every one of us. So, what else, no? Preparation is spiritual, prayer and fasting. Yan ang ginawa ni Nehemiah. Assessment is the key. Inalam niya muna yung reality. So tayo ngayon, saan ba tayo mahina? Saan ba yung mga areas na dapat nating i-improve? Plan strategically, okay? Lead boldly, and implement with structure. Kaya dito, ang mai-share ko po sa atin pong lahat, no, wag po nating gawin at random yung pagbibuild natin ng Live Good. Yung bang kung kailan ka lang may oras, parang pwedeng MWF. Di ba alam naman natin yun na Atomic Habits, it's all about consistency, it's all about discipline, it's all about dedication. So are we possessing those values? At yung mga values na yun, naku-convert ba natin siya into practice? So lesson is pray first, then act. Leadership requires alignment with God's wisdom before executing any plan. Kaya ako, very confident lang po ako sa ginagawa ko ngayon kasi I prayed for this. The onboarding automation na ginagawa ko po ngayon, I prayed for it. And ngayon nakakatuwa po kasi yung followers ko sa aking page, nung pagtingin ko po kagabi, parang 985. Yung ads ko, nagka-problema lang. Hindi ko pa naaayos. I know for now, nasa 1,000 plus na po yun. Yung sa personal page, sa personal ko po, ang bilis ng rise up. Kailan lang ako nag 28,000. Ngayon po, nasa almost 28,400 na po in just a matter of 2 days or 3 days apart. So, kung hindi po ako naging consistent sa ginagawa ko, may mga time guys, no, Live Good Family leaders antok na po ako, nakahiga na po ako. Kagaya kagabi, nakahiga na po ako, pagod ako. Kasi the whole day nasa church ako. Tapos nagkaroon pa kami ng banding ng mga kasister ko. Alam niyo, bumangon po ako because I have to prepare my content for 5 o'clock. Balikan niyo po yung content ko kaninang 5 o'clock. Napakaganda po nun. Malat lang ang boses ko kasi wala na eh. Patulog na po ako noon. Ang ganda po noon, it's a sharing about Live Good. So, isi-share ko po yun sa GC. Pero, you can go to my personal, wall. Isi-share ko po yun sa ating po mga page. So, let's have that practice of really praying. Maging prayerful po tayo ngayon. Mas maging prayerful pa po tayo. So, the modern application is before building your team or projects, your organization, let us seek God's guidance in prayer and create a clear plan. Kung mag-o-offline ka, din offline. Sino yung mga taong kakausapin mo? Anong oras ka lalabas? Ngayon, kung magpo-post ka, ano yung mga ipopost mo? Ano yung contents? Hindi pwedeng walang direksyon. Kailangan may content. Kaya nga po gusto ko na pong umpisahan yung ating pong Elite Circle para makapag-umpisa na din po kayo doon sa inyong mga page, sa inyong wall, yung mga paano mag-prompt, mag-content, yung mga ganun po, no? Kasi ako din po, na-realize ko din, I was
waiting for the perfect time na mag-okay na yung ads ko. Eh, syempre, magpapadami ka pa ng followers. Kasi maganda po na mag-increase muna tayo ng ating pong followers sa page ha, hindi sa personal, sa page. Kasi ng mga 10,000, kasi i-retarget na lang po natin yun. So kung may mga strategy kasi yan. So ako, I was thinking na kailangan makapag-full implement muna ako. Eh hindi naman pala, saka ko lang na-realize itong huli na hindi naman ito isang iglap. Marami pa tayong aayusin. Magko-content kayo, mag-post kayo. Kaya nga, yun yung ini-encourage ko po sa bawat isa na let's keep on executing kahit hindi pa siya perfect. It's not about perfection, it's about the intention ng gagawin po natin. So, let's be more prayerful. So, nagle-learn po ba tayo dito? Are we learning so far? Nag-learn po ba tayo dito sa step 1? Pray and plan. Ngayon now, let's go to the next. Okay. Yung next is commit. Teka muna. Ito ba yung ano? Alam nyo, nagkakaproblema ako sa slides ko. Natatakpan kasi. Okay. Ano ba yan? Ang likot. Natatakpan niya, hindi ko nababasa yung yung slides. Pag pinipindot ko naman, nagne-next page. Okay. So, punta na po tayo sa next, yung step 2. Yung step 2 is about prioritize. Paano ba tayo magpo-prioritize? Sa dami po ng mga ginagawa natin, ano po yung important, what is priority, and not priority, ano po yung important and less important. Anin ba dyan ang mga uunahin po natin? So dito, paano po tayo mag-prioritize? Sorry po mga coaches, natatakpan po kasi. Okay. So, wait lang po ha. Baguhin ko nga itong aking screen. Wait lang mga coaches. At tinatakpan niya talaga ang laki-laki. Speaker. Okay. Good. Napunta na siya sa step 6. Okay. Sabi po dito sa prioritize, hindi ko alam kung yung laptop ko na may problema. Huwag naman sana. Dito po sa step 2, sa prioritize, sabi po dito sa Matthew 6:33, di ba ito yung pinag-usapan natin last time, no? Seek first the kingdom of God and all His righteousness and all His things shall be added unto you. So yung biblical example po dito is yung story po ni Mary and Martha. Ito po yung nasa Luke chapter 10, verse 38 to 42. So, si Martha at saka si Mary, magkapatid po yan. Okay? So, magkapatid po sila, nakatira po sila sa Bethany. So, itong mga to, kaibigan po ito ni Jesus. So, nung dumating po si Jesus, dito po sa Luke 10:38 to 42, yung story po na yan. Paki-screenshot nyo na lang po and then study nyo yan. Nung dumating po si Jesus sa bahay po nila, si Martha, abala po siya sa pagpre-prepare no ng pagkain at pagsiserve. At habang si Mary naman na kapatid niya nandoon na nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig sa salita ng Panginoon. So yung story dito is yung story po dito na Mary sat at Jesus' foot, choosing the better part by focusing the most important thing, learning from him. So si Martha focused on things but missed the main priority. Marami po sa atin nakaka-resonate po tayo. Pagdating ng trainings, hindi natin siya binibigyan talaga ng priority. Parang andun tayo. Ako natutunan ko din to sa upline ko. Kasi dati pag sasabihin ko, upline, sorry po kasi nagko-close po ako ng nandito ako nagpe-present ako, nagko-close ako ng ambassador pack, yung mga packages na malalaki. Sabi ng upline ko, alam mo V, yan yung bagay na dapat mong matutunan. Learn how to prioritize. Yung presentation mo, yung talk mo na yan, you can do it in some other time. You can schedule it. Pero yung ating training, isang beses lang to.
Buti pa nga tayo ngayon kasi pwede ka mag-review sa academy. So, what we are learning here is we must learn how to prioritize. So, as leaders, we must identify the top priority that aligns with God's will. So, ano yung ating practical identity? 3 high impact action for the week. So, kasi dito yung story, 'di ba si Martha napaka-hardworking, naka-focus siya. Si Mary focus siya sa relationship and learning with Jesus. At nagreklamo si Martha kay Jesus, Lord, di mo ba inisip na tulungan ako? Tulungan dito ni Mary? And you know what Jesus said? Mary has chosen what is better. At hindi ko ito siya dito, hindi niya aalaw na umalis si Mary doon. So mas favored si Jesus doon sa ginawa ni Mary na nandun siya nakikinig kay Jesus. So tayo din po na matuto po tayo when tayo hahataw, when tayo mag-aaral, when tayo magpa-plug in kasi ang pinag-uusapan po natin dito is two duplication code. Two duplication code mga coaches. Ano ba yung duplication code natin? GPS. GPS. Guided Path to Success. Kasi we are learning and earning at the same time. Kasi wala namang profesyon, wala ka namang diploma. Education is the next revolution. Education is the next hype. Yun po yung dapat nating i-prepare. Yung ayusin po natin yung sarili natin na maging solid, maging buo tayo, maging confident tayo because time will come, lalaki organization mo, magme-mentor, magko-coach ka, anong ime-mentor mo? Nakakalungkot nga isipin no? Ang dami pong mga networker na ang sasabihin, sige na, sali ka na. Ako nang bahala sa'yo. Mag-invest ka lang. Ako maglalagay ng tao sa'yo dyan. So ano nangyari? It didn't work. Narinig ko din yan sa mga mentor ko. Sa mga upline ko pala, hindi ko pala mentor. Sa mga upline ko dati. So I thought it was the right way to build a business. Siguro kung hindi ako nagbasa ng libro, hindi din ako nag-attend ng mga trainings, I gonna be duplicating the wrong way. So ngayon, dito na nagle-learn tayo, may mga natututunan po tayo sa Soaring Eagles International. Let us align our activity, our priorities of becoming the leader that we really wanted to be. So leaders, we must learn how to prioritize the right activities. Tasks are important. Pero yung God's guidance for wisdom must comes first. That's why we have to pray. Before sending a team to action, spend time planning and alignment. Ito pong mga topic natin, pinagpe-pray ko po ito, Lord, give me the wisdom. What's next? What's next? So let's pray. Okay, let's prioritize. Step number 3, commit to daily action. Are you learning so far? Are you learning mga coaches? Can you please type on the chat box, nag-learn tayo? Step 1, ano yon? Pray and plan. Step 2 is prioritize. Step 3 is commit to daily action. Kasi ang topic po natin is about implementing kung ano po yung mga nalalearn natin. So dito, we will be inspired by the story of Daniel. Ito yung biblical example, yung story po ni Daniel. So si Daniel, sabi po sa Proverbs chapter 21 verse 5, the plans of the diligent lead surely to abundance. Imaginein mo, kung tayo pala ay diligent lang talaga, pupunta din tayo sa life of abundance. Halimbawa, kakaso nga lang, pag naging neglectful po tayo, parang ibig sabihin hindi po tayo naging intentional, anong abundance po ang nag-aantay sa atin, di ba? Failure. So ngayon, ano po ang story dito ni Daniel? Si Daniel po, isa po siyang Hudyo na dinala siya sa Babylon, isang bihag no nung mga panahon na yon ni King Nebuchadnezzar, o 'di ba? Inaral ko po ito mga coaches, no? Nag-review po ako dito sa topic na to. I prepared for this. So anong story po dito? Si Daniel prayed daily, even under threat of death. Papatayin siya eh. And his consistency preserved his faith and brought God's favor.
Na-delayed siya, nagpray po si Daniel. Nagpe-pray po siya ng 3 times a day. Kahit may utos yung hari nung time na yon na bawal magdasal. Tago-tago po siya na nagpe-pray. At sa huli, ang nagligtas mula sa kanya ay mula sa lion's dens. So ano yung underlying principles dito kay Daniel? Yung consistency is the key. Daily habits reinforce character and credibility. So let us be more intentional na ayusin na po natin yung ating pong mga habits. Unang-una nating aayusin is bigyan natin ng structure ang sarili natin. We talk about it last time. Susunod is yung structure natin sa trabaho natin, na hindi natin siya gagawing random at random kung kailan lang natin maisip. We need to establish a specific time. MWF, it should be daily. 'Di ba? Meron tayong structure na gagawin sa ating pong paghahanap buhay. Kasi wala nga tayong boss. You are the CEO of your business. Ikaw ang magbibigay ng structure, yung iyong working habits. So, what else, no? Yung ating mga underlying principles dito is, ang ginawa ni Daniel is naging consistent siya. So tayo dito, yung consistency, yan ang ating key. Because daily habits reinforce character and credibility. So yung faithfulness in small things, it builds trust in greater responsibility. So yung modern application natin dito, leaders, we need discipline at yung ating mga daily routines to strengthen our personal character. Like for example, ngayon, nag-try po tayo, we need to be start on time. Kasi nasanay po tayo na papasok tayo 7:30 na o kaya kung kailan patapos na, 'di ba? So, doon pa lang po wala po tayong discipline, hindi po structured yung ginagawa po natin. So kailan po natin yun i-correct? Alam mo, during my training programs, masyadong soft lang po talaga ako kasi nasa network marketing po tayo, no? Parang I don't want naman na mag-impose kagaya ng ibang mga leader. Pero during training po na nagbabayad po kami, grabe po, sasabunin ka pag hindi ka talaga, bakit nag-failed ka to be on time. Ang daming mga questions, interrogations, and everything, nadidepensahan mo yung sarili mo. Kasi ibibuild talaga yung karakter mo, pipigain. So dito, ang lesson natin dito is, ano bang tawag dito? Yung maging faithful tayo kahit sa attendance. Kahit sa presence natin, being on time, being accountable. Kung hindi ka man makakarating, be accountable to your upline, be accountable to your team, no? So, Daniel, okay, so lesson is daily consistent action, it builds credibility, influence, and God's blessings. Nakikita po ng Lord yung puso natin. So yung modern applications po natin dito, paano natin ihalin tulad sa ating business, small daily wins compound into big results. Keep moving forward even in difficult circumstances. So bakit tayo nagme-mention ng mga biblical character? Para ma-inspired po tayo na itong mga taong ito, ganito sila nag-implement, ganito sila nag-take action. Okay? Let us be inspired by the story of Noah, obedient. Let's be inspired by the story of Nehemiah, of Mary and Magda, di ba? And ngayon naman yung story po ni Daniel. So now, step 4 na po tayo. Step 4 is lead by example. Napaka-importante po ng walk the talk. Hindi po pwedeng attend ka ng Zoom, wala ako doon. Power, 'di ba? So sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, be an example in speech, conduct, love and faith. Love, faith and purity. So tayo po talaga dito yung nang model. Kaya ako sobrang na-appreciate at ino-honor and respect ko po yung ating pong corporate team. Kasi despite no na mayayaman na po talaga sila, ngayon lang ako nakakita ng mga may-ari na every Friday, nandun talaga sa Zoom, yung ating Fire Starter Friday.
Pag every Monday, nandoon yung mag-asawa, Dr. Ryan Goodkins and Lisa Goodkins. At sana napapanood po natin yun consistently para hindi po sayang yung mga itinuturo. Kasi ako, ang laking bagay po nun, pag nag-a-attend ako, talagang iba yung learnings, yung confident. Kaya pag hindi po ako nakaka-attend, parang may something na kulang. So dito, no, sa lead by example, isipin mo ha, yung biblical example natin is si Jesus na mismo. Si Jesus na mismo. Jesus washing the disciples' feet. Ito po ay nasa John chapter 13 verse 14 to 15. Ano po yung context po dito? Si Jesus po during the Last Supper washed his disciples' feet. Diyos siya ha, pero hinugkasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. At that time, foot washing was a servant's task, not a teacher or rabbi's role. Hindi po trabaho po yun ng mga teacher kasi Jesus was teaching that time, di ba? So the story here, Jesus showed humility and servant leadership, modeling behavior for others. So tayo as an upline, ano ba tayo? Entitled ba tayo? Kasi alam nyo, yung yung attitude at ang attitude at entitlement, magkapatid po yan. At alam mo kung sino po yung tatay nila, yung nanay nila? Si ego. Marami po akong na-encounter ng mga leader masyadong entitlement. Di pa pwede yan. Diamond ako, plain ako. Alam mo yung ganun? Nawawala yung servant leadership. So tayo as leaders, we have to show our humility and servant leadership. That we have to model our behavior for others. So the principle, leaders who model desired behavior inspire actions in others. So, what does it mean? Leadership is servanthood. It lead by serving, not by position. Action speaks louder than words, ika nga, di ba mga coaches? At it demonstrates what you expect from others. So yung ating modern application dito, mga coaches, leaders should actively model behavior, not give instructions. Example, participate in the Zoom, help new members, i-guide natin sila sa real-time task. It build respect, trust, and culture in the team. So we have to lead that kind of example sa team natin. Hindi po pwede na yun, upline mismo natin, hindi natin i-edify, sisiraan pa natin sa downline natin. So anong mangyayari? Nawala yung respect doon sa upline. So anong nangyari? Ang impact nun, magigiba din yung organization. Kasi kung ano yung itinuturo natin, iminomodel natin, it goes down the line. So we have to lead by example. So I hope that we are getting on this. And step 5, nag-learn po ba tayo? Can you please type on the chat box? Nakakalimutan ko yung participation nyo. Type nyo po, lead by example. So please type on the chat box, lead by example. Lead by example po. So, step 5, empower. Step 5 is empower and mobilize your team. Okay? Learning po tayo ha. I hope mga coaches naglo-learn po tayo. Okay, lead by example. So ngayon, dito na po tayo sa slides na to. Empower and mobilize your team. So paano po ba tayo mag-i-empower at mag-mobilize po ng ating pong team? So dito, ang pag-uusapan po natin is the story of Moses and Joshua. Si Moses at Joshua, ito po ay nandoon sa Numbers chapter 27, 18 to 23. At sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, entrust to reliable people who will also teach others. Ano ba ang network marketing? Ano ba ang LiveGood? Diba this is all about duplication?
So kaya tayo dito mga coaches, paano maduduplicate ang upline kung wala kayo? Paano mo madiduplicate si upline kung ikaw wala? At paano mo mayan maituturo sa baba kung ikaw mismo hindi ka nag-aaral? Are you getting on this? 'Di ba? Kaya tayo nakikinig ngayon. Yes, listening pa lang po tayo ngayon. Pero time will come, yung mga natutunan nyo. Kaya ngayon, habang nagta-topic po tayo, dapat nagja-jot down notes po kayo, nagre-review kayo. Ako nagre-review pa po ako, nag-aaral po ako. Tuloy-tuloy, dire-diretso. At sa dami ng aaralin, hindi ko na nga po alam kung alin ang uunahin. Basta ako nagpe-pray na lang ako, Lord, turo mo sa akin kung ano yung pinaka-top priority uunahin ko. So yun, yung prioritization. So, empower and mobilize your team. So dito, yung biblical example ni Moses at saka ni Joshua, training ni Moses si Joshua para to succeed him in and lead Israel into promised land. So si Moses didn't just command. He equipped, he mentored, he empowered Joshua to take leadership. Coaches, hindi po ako dito nagtatalak lang ng walang saysay. My purpose is to really impart to you the things that really little by little change me. Kilala niyo ako, hindi naman ako ganito noon eh. But through the power of the Lord, through the wisdom of God, and through the trainings po na I've been through, little by little, yung mga natututunan ko, ini-implement ko. Yung mga AI na yan, yung mga prompting na yan, yung mga ads na yan, kahit hindi po ako marunong. Hindi naman talaga ako marunong nun, but I make it a point na makapag-execute po ako consistently. Nung una, wala pong nagla-like. Minsan zero. Isa, dalawa, lima. Ang ginawa ko, nag-recalibrate ako. Nag-reassessment kami ni Jazz. Anak, ano kayang problema? Bakit parang hindi ito yung ano? Until I finally found out it should be like this and that. And praise God, little by little, I know a bigger room for improvement. I never waited for the perfect time. So, ganun din po tayo. So, kaya ko to sinishare po sa inyo because I want you na mag-mobilize, to empower you, to mobilize your team. Na kung ano man yung nalalearn nyo po dito sa Soaring Eagles International, please apply it in your leaders also. Talk to them. Use the power of edification because the edification is not for me to feel good. Hindi ko na kailangan ng validation ng kahit sino. Ang kailangan na lang dito is edify nyo sa team nyo ano ang nag-resonate sa inyo. Ano yung natutunan nyo. So, are you with me? Ngayon, anong ginawa ni Moses? Hindi lang siya nag-command. Minentor niya si Joshua. So yung story dito, Moses appointed elders, dinelegate niya yung mga responsibility, nag-instruct siya kay Joshua to be strong and courageous. So my Live Good family, that is also my advice to all of you. To be bold and be very courageous. Napakaganda ng produkto natin kay Live Good. Second to nothing, mura pa. Factory price. Be courageous. Pag nagka-budget kayo, bili kayo ng international pack. Kaya dito, mag-recruit at mag-enroll po tayo. Para bumawi yung $50 mo para makapag upgrade ka to annual, wala ka nang intindihin monthly, enroll ka ulit ng another 4 para makapag-order ka ng products. Set yourself as an example. Empower your team to be bold and be courageous. At ano ang sabi dito ni Joshua? Ni Lord, no? Ni-reassured ng God. God reassured to Joshua, I will be with you just as I was with Moses. Grabe yung assurance na yun. For God is with us, no one could ever harm us. If God is with us, di ba? Apart from God, we are nothing. Ngayon, alam na natin, we are building
a structure, an identity, building our Live Good business, having God at the center of this. Ngayon, we know who is God at alam din natin sino tayo. So yung confidence na yun, panghawakan po natin yun. Kaya walang reason para dagain tayo para makapag-usap sa mga tao. Unang-una, may weapon tayo. All you have to do is just pray. Seek God's guidance. Tapos, bibigyan tayo ni Lord ng wisdom, sino yung taong kakausapin nyo. Believe into that prayer. Maniwala po kayo. Ako, I'm praying to God intently every day. Siguro kung hindi, baka wala na din ako kay Live Good. So, ano yung ating mga underlying principle dito? Leaders multiply impact by empowering others, not doing everything themselves. So you have to take charge also. Pag nag-send ako sa inyo ng invitation, do your utmost part to pass it on to your team and talk to your team. Ako hindi na nga lang nagkakasya talaga yung oras ko. Dati, gumagawa pa ako ng video, pasok na kayo kasi may ganito, may ganyan-ganyan. Bakit? Hindi ako pwedeng makapag-broadcast hindi ko naman kayo pwedeng tawagan isa-isa. Pero hindi ko pa rin nagagawang consistently yun. Pero ang ginagawa ko, nagsisend na lang ako ng banners, mga 2 beses, 3 beses bago pa nga sa Zoom. Baka nauuta na nga kayo sa akin, kaya iniiksian ko na lang. Kaya dito, malilesen yung burden ng bawat isa kung lahat tayo nagpa-participate. Lahat tayo ginagawa natin yung part natin to empower our team. Kasi hindi lang ito trabaho ng isa. Trabaho natin itong lahat. So that's our underlying principle. And what else, no? Empowerment multiplies leadership. Don't hoard influence. Huwag mong i-hoard yung leadership mo. Develop successors. Kaya nga, sa susunod, I want na kayo na yung mag-talk ng masterclass. Diba? Tatapusin ko lang yung mga modules natin. Need ko na mag-talk si Coach Charlene. Get ready po kayo, Coach Vic, Coach Lilia. Prepare a topic. Maybe I could give you a topic. Tapos, gawan nyo ng PowerPoint para at least makapag-train na din po kayo dito sa ating masterclass. Okay ba yun? So, train the trainers na po tayo. So, delegation plus mentorship equals sustained growth. Kasi guys, no, paano na lang kung wala ako? Hindi na tayo aandar. Pero kung lahat tayo dito, like for example, praise God for the life of Coach Vic. Kasi when I told Coach Vic, I cannot handle this because I have this and that and that and that. Can you please take charge? And Coach Vic take charge. So, and it's not only Coach Vic. Lahat po tayo, pwede po tayo maging Coach Vic. Are you learning on this, mga coaches? So, let us take charge. Let us empower everyone. Let us delegate because delegation plus mentorship equals sustained growth. Ang goal natin dito is pag wala tayo, mag-ooperate ba yung business natin? So, paano tayo structured by structured? At ikaw din, ganun din yung mai-inherit po natin. Okay? So, modern application, leaders need to train their team for independence. Kaya excited ako, coaches, no? May training ako this year. Train the trainers. Grabe yun. I'm gonna be learning on how to speak like Mactram, like Harv T. Eker. Grabe, mga great speaker po yun. Kaya sobrang excited po ako dun. So what else? Kasi kung ano yung matututunan ko, masishare ko din po yun sa inyo. Example, you have to assign a smaller leaders to run projects, modern them to grow. So yung mga leaders ko dyan, like for example, I chatted already Francis. Sabi ko, Francis, let's have a coaching call. Candice, let's have a coaching call. Sino yung gusto ng coaching call? Coach Lilia, you want a coaching call? Coach Charlene, if ever you need it, andito lang ako. Those leaders who want a coaching call,
Napaka-importante po ng coaching call. Time na lang po ang kulang po natin. Because it is allowing us to see the blind spots. Kasi akala natin, alam natin. Pero marami po tayong blind spots na hindi po natin nakikita. So, focus on multiplication mindset instead of just doing it ourselves. Okay? So, leaders multiply impact by empowering others, not doing everything for themselves. So, next is step 6. Ano po yung step 6 po natin? So, ano yung ating action checklist muna? Okay, can you please do a screenshot on this? Can you please type muna sa ating pong chat box, empower. I-type po natin yung word na empower. So, ito po yung ating pong checklist, no? Daily prayer, pray daily, and seek God's guidance. Next is identify 3 weekly priority actions. Number 3 is take bold daily steps. Ano yung mga daily steps natin dyan? Yung 333 faithful framework natin. Kung gusto mong dagdagan, dagdagan mo. Share your wins with the team. Empower others to act. So yun po yung ating pong checklist. So kindly screenshot this one para ilagay niyo po yan sa note nyo, sa planner nyo. Okay, screenshot 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now let's go to the next slides. So it's all about reflect and adjust. So anong sabi ko po kanina? Siguro po ngayon kailangan po natin ng evaluation, no, sa ginagawa natin. In what part of my life kulang? Ako yung recent po na na-evaluate ko is I'm enthused on my goals sa team, yung mga PowerPoint, yung mga module. Nakakaligtaan ko na po yung personal prospecting ko. Kaya I made a promise to myself na I have to ask yung aking pong nagsusum ako, apo. I cannot. Ask mo na lang sila kung nasaan. Sila na lang ang pumunta dito. May ginagawa ka mo ako, nagtotok ako. So, sorry sa disturbance. Ano po yung nasaan na po ako? Okay. So, yeah, yun. Nag-thorough evaluation din po ako, no? Na kailangan maglaan ako ng power hours. So, anong point dito? You do your own recalibration, re-evaluation, realignment. You have to do reflect and adjust. Check mo yung sarili mo. Saan ba ako kulang? Bakit kaya hindi pa ako nakakapagpa-sign up? Instead of asking na, bakit wala akong pay-ins? Ang dapat nating itanong is, ano yung task or responsibility or actions na gagawin ko araw-araw para magkaroon ako ng pay-in? So dito sa reflect and adjust, sabi po sa Proverbs 10 verse 4, diligence brings abundance. So the biblical example is the story of Joshua and the conquest of Jericho. This is all about obedience and consistent actions. Breakthrough, obedience plus consistent action equals breakthrough and blessings. So, ano po yung story po dito? Okay? So, yung context dito ng story na to, this is about Paul, ano? Si Apostle Paul, okay, si Apostle Paul, constantly assessed his ministry. Okay? Nasa Acts 15 po yan. At saka sa 1 Corinthians. So you can jot it down, ano? So yung limited kasi yung time natin kaya dapat kung hindi po ako nagmamadali, we are going to read the Bible pa on that. So ngayon, pakisulat nyo na lang po Acts 15, 1 Corinthians. So medyo shortcut na lang po tayo. So dito si Apostle Paul, he learned from failures. So tayo, nag-learn ba tayo ng failures? Corrected methods and adapted to different communities while maintaining core message. So the story here, so si Apostle Paul, nagkaroon po siya ng thorough evaluation din. So the story, Apostle Paul adjusted his approach for Jews versus Gentiles. Magkaiba yung approach niya. Cities versus individuals.
always prioritizing effectiveness without compromising God's principle. 'Di ba? Parang tayo, magkaiba po yung approach natin sa product at saka sa business. Iba-ibang tao, iba-ibang approach. So paano kung hindi tayo nag-aral kung ano yung sasabihin, 'di ba? So kaya bukas sa Monday po, wag po tayo mawawala. Invite your team because we will be giving you a role playing, no? I don't know kung Coach Vic will be around, pero kung wala pa si Coach Vic kasi may emergency siya sa Leyte, I could give you some other topic na lang. So mag-usap na lang tayo, Coach Vic. I know you are around. So dito, yung modern application, no, yung underlying principles na ginawa dito, okay, yung self-assessment is very, very crucial. Mahilig kasi tayong pumuna sa mali ng upline, sa mali ng ibang tao, pero yung nakakaligtaan natin, yung punahin yung sarili natin. So yung self-assessment is very crucial because that is the time that we are going to reflect on outcomes and adjust ng strategies. So number 2, yung flexibility plus alignment, nag-a-adjust tayo ng mga methods but keep our core mission intact. Ba't tayo naka-live good? Andun yung strong mission natin to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. So, ang ating modern application po dito mga coaches is leaders must regularly review team performance. Ako po talaga, may pagka-reluctant po ako na nanay. Hindi po ako striktong nanay eh. Hindi po ako naging imposing sa mga anak ko. Kung sino ang mahal niyo, mahal ko din. Yung grado niyo, sige. Alam mo yun, hindi ko po sa kanila sinabi na, kailangan consistent scholar ka ha, kasi ako scholar ako. Kailangan magna cum laude ka kasi ako magna cum laude. Walang ganun. So parang ganun din po dito sa atin sa Live Good. I'm just sharing to you the guidelines. Siguro hindi ko mabago yun kasi ako yun eh. So nasa sa inyo na lamang po yun. To have a thorough evaluation on yourself in what particular aspect we are going to realign, to reevaluate. So the modern application, leader must regularly review team performance. Ito lang ang tanong. Ang goal natin dito is we made an agreement that within this month minimum, meron tayong 2. Actually, we've been setting this goal since January, February, March na po ngayon. And since January until now, and prior last year pa, we've been talking a lot of trainings. Ngayon, kaya dinidikdik na po natin talaga yung action. Okay, andito na po tayo sa mga biblical character kung paano po nagtagpo yung intention into action. Kaya tayo ngayon, pagtatagpuin na po natin yan. Kailangan mag-implement na po tayo. Na whatever is planned, maput natin siya into action. So God rewards faithful and consistent action. So kailangan mag-review tayo. So alamin mo, halimbawa si Coach Vic, like for example, you have to check with Mama Maribel, 'di ba? Hindi ko naman kaya na ako pa magmo-monitor. So Coach Vic, what you gonna do is you have to talk to Mama Maribel, kumusta po yung nakausap natin last time na magsa-sign up ng 15. O si ano si ano ba 'yon yung parang konsihal ba 'yon or what? So kumusta na siya? Na-follow up ba 'yon? Anong Kernel, support? kernel, Ano siya? kernel. Colonel. O, di ba? Ano sasabihin? So, kumusta si Colonel? Kasi, hindi naman po pwedeng si Colonel walang pera. Kasi interested naman siya nung nakinig siya doon. So, it will be an accountability. Nakukuha mo ko HBIC dito, no? So, you have to ask, Ma'am Maribel, what particular support do you need? Do you want to have a 3-way call para ma-follow up natin kung ano pa yung mga objections na kailangan i-handle? Parang ako, yung guest ko nung nakaraan, si Pastor Romy, nagkausap kami, hindi ko pa rin siya nababalikan. Ang sabi niya, ma'am, floating lang ako kasi meron pa akong mga tanong. Sabi ko, sige, nasa labas lang po ako pero mag-uusap po tayo. So, anong point po doon? Na kailangan
uh, i-review po natin, mag-follow up din po tayo. So example, weekly check-ins, survey feedback, ano po yung nag-work, ano yung hindi nag-work. Kasi without reflection, yung ating momentum mag-i-stagnates po, mga coaches.